Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami mong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon. At kung inyo po naaalalahanin na nitong mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo, lagi tayong nakakarinig ng talinghaga. Sabihin nyo nga po, talinghaga. Ang mga talinghaga ay ginagamit ni Jesus upang ipaliwanag sa mga ordinaryong mamamayan noon, mga nakikinig sa Kanya, ang tungkol sa kaharian at paghahari ng Diyos. Narinig natin ang talinghaga tungkol sa binhi, tungkol sa mga hasik, tungkol sa masamang damo na tumubo, kahit na mabuting binhi ang inihasik, pero mayroong tumubo na masamang damo at sinabing hayaan na silang mabuhay pareho, pero pagdating ng tag-aani, saka sila paghihiwalayin. Narinig din natin ang talinghaga tungkol sa libadura, buto ng mustasa, at ngayon, talinghaga tungkol sa lambat na inihahagis sa dagat at nakakahuli ng sari-saring isda. Siguro naman, nakakapanood kayo ng kung paano mangisda. Kung hindi nyo man naranasan, pero nakapanood kayo. Nakapag hinagis yan, kung sino man yung malambat, wala namang pipiliin kung anong uri ng isda lamang. Kapag nalambat na, kapag naisakay na sa bangka, doon pa lang pagbubukod-bukirin.
Yung hindi papakinabangan, inihahagis ulit doon sa dagat. So ganito ipinapaliwanag ni Jesus na pagdating ng wakas ng daigdig, pag sinabing wakas ng daigdig, pagdating ng pagtatapos ng buhay natin sa mundong ito at yung sinasabing maghahari ang Diyos at yung karanasan na ang kaharian ng Diyos, pag nandoon na tayo sa langit, doon tayo hahatulan. Hindi tayo hinahatulan ng Diyos habang narito sa daigdig. Malinaw po ba yon? Hindi tayo hinahatulan o inuhusgahan ng Diyos habang tayo ay naririto pa, buhay pa sa mundong ito. Ang tamang panahon, ang tamang lugar ay kapag naroroon na tayo sa kanyang kaharian. Pagdating doon pa lang sasabihin sa atin, ikaw ay nabuhay na mabuti, ikaw ay nabuhay na masama, doon ka sa impyerno. Naintindihan po ba yon? Uy. Pakisabi nga sa katabi, may katapusan ka rin. Pag sinabing may katapusan, mamamatay tayo lahat. Mabuti at masama. Senator ka man o ordinaryong mamamayan, mamamatay tayo lahat. Pari ka man, deboto ka man o hindi, mamamatay tayo lahat, matatapos tayo sa mundong ito. Wala kahit sino mang pinakamayaman, kahit may-ari pa ng Meralco, mauubusan ng buhay yan. Naintindihan po ba yon? Muli ha, wala isa sa atin ang may kapangyarihan at karapatang hatulan ang bawat isa na ikaw ay masama, ikaw ay mabuti. Kailangan ikaw mismo sa sarili mo, pag nilayan mo na mabuti, paano ba ako namumuhay? Kasi baka ngayon na lang na araw na ito ako mabubuhay. O sa isang linggo, sa isang buwan. Pero ako ba ay namumuhay ng mabuti o ako ay namumuhay ng masama? O pwede kasing sa paningin ng tao, mabuti ka. Magandang ginagawa mo. Pero ang Diyos na nakakakita ng ating kalooban, siya ang hahatol kung totoo kang naging mabuti. Pwede rin namang sabihin na ito, masama ka. Pero sa paningin ng Diyos na nakakakita ng kalooban ng tao, mabuti ka. So nasa Diyos yan. Kaya nawa, hindi lang ang pagpunta natin dito sa simbahan, pagdalo sa misa, pagdedebosyon, hindi lang ito tungkol sa yung ang isipan natin lagi, Lord, pahabain mo pa ang buhay ko. Lord, pagalingin mo pa ako. Lord, bigyan mo pa ako ng maraming pera. Hindi ganon. Kundi sa pagdulog natin dito, tanungin din natin, makipag-usap din tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng self-evaluation kasama ang Diyos. Lord, kamusta ba ako sa aking pamumuhay? Nagiging mabuti ba ako ayon sa iyong pamantayan? O baka marami na akong nasusuway sa iyong kagustuhan at ako ay napapasama na? Maniwala ka man sa hindi, dalawa lang ang pupuntahan natin. Langit o impyerno. Kahit hindi ka maniwala na may impyerno, totoong may impyerno. Mismong sa ating ebanghelyo, binanggit na ni Jesus na itatapon sa pugon. Walang katapusang apoy, walang katapusang paghihirap. Kaya tandaan mo, ngayong araw na ito, panibagong pagkakataon ang binibigay sa atin ng Diyos. Kailangan mo lang magdesisyon, magiging mabuti ka ba ngayon o magiging masama? Amen?